Network Entertainment. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast. Hi. Alam mo itong kwento na to, parang ulit-ulit talaga siya. So nagpadala na ulit siya ng kwento? Replay po ito, replay. Ibig ko sabihin the topic, yung parang... Yung eksena. Oo, yung eksena, parang lagi siyang nangyayari, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Oo, anong eksena ba to? Eh di saksakan, ganyan. Saksakan ng chismosa, di ba? Ay, paulit-ulit talaga yan, hindi na correct, natapos. totoo. O ano bang kwentong ito na paulit-ulit? Abangan! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo nilang ako sa pangalang James. Elementary pa lang, tambalanista na ako. Sumulat ako para humingi ng payo at sana mapag-usapan nyo sa podcast kasi doon ko kayo pinapakinggan. January last year na mag-propose ako sa long-time girlfriend ko. Pagdating ng April, pinakita ko na sa kanya yung wedding package na pwede naming i-consider. Kita ko naman na natuwa siya kasi matagal na din naman niyang gustong mag-settle down. Ako lahat ang nag-aasikaso sa preparasyon. Kahit pagsagot sa mga tanong ng suppliers, kahit alam naman niya ang sagot, ako pa din ang gusto niyang sumasagot. Ako din yung nag-monitor ng deadlines, bumili ng mga kailangang bilhin, at kumontak ng mga taong kailangan naming sabihan. Wala siyang partisipasyon. Sa totoo lang, in-expect ko na tutulong na lang siya financially dahil pareho naman kaming may stable job, pero halos wala pa din. 95% ng ginastos namin sa kasal galing sa akin. Sapilitan pa yung 5% na share niya dahil ubus na ako talaga. Inintindi ko na lang kasi alam ko naman na breadwinner siya at minsan nauubos talaga ang sweldo niya. Maraming beses ko na siyang sinabihan na magtira para sa sarili niya at sa future namin. Pero kailanman, hindi ko naramdaman na sinubukan niyang gawin. Pagkatapos ng kasal, ipinagtapat niya na kailangan niya ng pera pambayad sa mga pinagkakautangan niya. Ginamit daw niya yung pera nung maospital ang mama niya. Sabi ko, ibayad na lang niya yung perang niregalo sa amin nung kasal para matapos na lahat ng utang niya. Yung mga utang niya sa akin nung hindi pa kami kasal, wag na niyang bayaran. Mas lumala ang sitwasyon ngayong taon. Halos walang natitira sa sweldo niya dahil binibigay niya sa mama niya. Sa akin pa siya humihingi ng pamasahe. Hindi man lang siya magtira para sa sarili niya. Hindi din niya ako inaasikaso. Ako na ang bibili ng pagkain, ako pang magluluto, magliligpit ng pinagkainan at magpapakain ng mga aso. Samantalang siya, nagse-cellphone sa kwarto. Pinag-usapan na namin ito pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nagbabago. Recently, pinaalala ko sa kanya yung sinabi sa pre-wedding seminar na pinuntahan namin. Kapag nag-asawa, prioridad mo rin dapat ang asawa mo. Ang sagot niya, alangan naman daw pabayaan niya ang mga magulang niya. Sabi ko, hindi ko naman sinabing wag na siyang magbigay. Ang sa akin lang, magtira naman siya kahit para sa sarili niya. Kung hindi niya kayang magtabi,
para sa future namin. Tambalan, napapagod na ako. Pakiramdam ko, mag-isa lang akong sumasagwan sa relasyon namin. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Ako ba ang may mali dito? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, James. Ito na naman ang mahirap na usapan kapag ikaw ay nasa Pilipinas. Oo, na kinalakihan nating lahat yung idea na syempre hindi mo papabayaan ang iyong mga magulang, ganyan. Kasi sa iba, parang sa ibang lugar, sa ibang bansa, pagpatak mo ng 18, kanya-kanya na talagang life. Parang gano'n. Tapos tanggap na yun kasi yun na talaga yung kultura. Dito kasi hindi eh. 'Di ba? Magugulat ka minsan sa isang bahay, ang dami-daming tao. Yung parang bahay ampunan po ba ito? Bakit parang 33 yung mga bata? Kasi, kahit walang celebration. Oo, no? 'di ba? 33 yung bata kasi may apo sa tuhod, pamangkin na ganito, pinsan ni ganyan, na nakatira lahat sa iisang bubong. Ganon. Kasi yun na yung kinalakihan natin. Kaya yung mga ganitong klase mga topic, medyo mahirap sausawan. Ang mahalaga talaga dito is depende sa sitwasyon na meron kayo. Yes. 'Di ba? Parang ganon. Although, syempre mas kaya nga kabit talaga sana tumaas ang sweldo ng lahat. Bakit? Bakit, partner? Kasi syempre, pag tumaas ang sweldo ng lahat o kaya kumita na maayos ang lahat, merong pang sube o may pangtabi for future. At yung sinasabi natin pagtaas ng sweldo, yung talagang extrang mataas na may extra talaga ha. Kasi unfortunately, sa totoo lang, pagka nag-computan talaga ng mga gastos talaga sa isang buwan, kulang talaga yung sweldo. Totoo yun. Oo, abonado ka pa. Abonado. So, saan pa yung part na may ipon? 'Di ba? Correct. Yung ganun. Saan pa yung part ng sinasabi na mag-ipon para sa ganito, ganyan. May mga iba na talagang sadyang kulang eh. Hindi sila magastos. Talagang sadyang kulang. Kasi may mga iba na talagang magastos. Yung mag-spend ng mamahaling cellphone. Laging kumakain sa labas. Laging may celebration. Oo, laging may celebration. Ganyan. Kahit walang may birthday, laging may panset, 'di ba? Kaya nga, senyalis. Para sa atin, celebration yun. Oo, senyalis daw yan na nakaluluwag-luwag ka na. May spaghetti sa bahay ninyo at cake kahit walang may birthday, 'di ba? Laging may ice cream, no? Correct. Mga ganun. Mayayaman lang may ganun. True. Kasi sa katotohanan, kulang talaga. Kaya nga, di ba natanda mo noon sa yung mga unang segment ng Tambalan nung araw, meron tayong naging discussion noon na mas yung kasama sa bahay o yung kasambahay, mas may napapadala pa sa kanilang mga magulang versus yung kanilang amo na empleyado. Bakit? Kasi yung kasama sa bahay, wala po siyang gastos sa pamasahe. Yung wifi, 'di ba? Wifi ng buong bahay. 'Di ba? So dun pa sa part na 'yon, hindi na siya gagastos. Shampoo at sabon, shampoo din ng kasambahay, 'di ba? Inaalaw natin 'yon. Tama, totoo, magkakaparehas. Sabong panlaban natin, sabong panlaban rin niya sa damit niya. True, 'di ba? Minsan nga iba pa yung sabon niya sa sabon mo. Ikaw din mag-shoulder noon, yung employer, yung amo, 'di ba? So lahat na mga ginagastos sa bahay, wala siyang gastos. Pagkain, napakalaking factor. Pamasahe nga kasi hindi mo siya maalis. Yung pamasahe, yung gas po mga kabisyo, yung pagko-commute, napakalaking factor po niyan sa gastos. Yung basic yan na natatanggalin sa sweldo eh, 'di ba? Pero lahat 'yun, wala nang gastos yung kasama sa bahay. Kaya ang ending, mas may napapadala pa silang pera, 'di ba? Sa kamag-anak nila, sa nanay nila o kaya sa mga anak nila kasi mas nakakapag-ipon. 'Di ba? Yung gano'n na kaakibat talaga ng medyo may ang taas ng bilihin tapos kaunti yung sweldo. Correct. Grabe no, panty na lang talaga bumababa.
Higpitan mo na kasi. Ano ba yan? Luwag-luwag na ng garter. Nakakaloka. Baba tuloy ng baba. Oo. Bili kang perdible. Yan, di ba? Wala nang Pampahigpit. Correct. Wala nang bumabang bilihin. Panting maluwag na lang talaga. Oy, totoo yan. So, Yun yung ultimo. Sa sobrang kulang ultimo underwear, hindi diba, kayo makabili. Hindi na napapalitan. Di ba may butas na pero okay lang, di ba? Sipin mo na lang, mahangin yan. Nahanginan. Need natin ngayong summer yan para presko. Trot, di ba? Yung butas-butas na underwear, Tama. yung maluwag. Yan, di ba? Yung mga ganon. Kaya yun yung nasasabing panty na lang ang bumababa. Kasi kulang Wala nang may garter. Oo, kung may pambili ka di sana lagi bago underwear mo. Di sana lagi nakaangat yan, di ba? Hindi. Kulang na nga, di maluwag na. Bumababa. Bilihin, hindi bumababa. Di ba? Totoo yan. Nakakalurkey. Kaya magigets mo kung bakit. Siyempre kahit na may pamilya na tinutulungan pa rin yung parents. Pero kung yung parents sana meron, di ba parang ganun yung ideal? Doon magsisimula. Bawa tayo partner, magiging ganyan din tayo. Ako talaga, hopefully talaga dumating yung panahon na hindi ko kailangan humingi sa anak ko. Kasi magiging problema niya to. Napakarami pong kwento sa Mahiwagang Burnay. Napakaraming kwento sa podcast na lagi nalang problema yung mga magulang ng mga asawa nila. O yung pamilya ng asawa nila. Kulang, diba? monster-in-law. Oo, okay. Laging intrimitida. Totoo, laging bibigyan. Nagkulang na yung para sa sariling ganyan. Kaya nga ako, yun yung pakialamera. Oo. Lahat na. Lahat nabasa na namin yan. Correct. Lahat problema nila yung pamilya. Diba? Kasi hindi naman lahat nakakabukod. Oo, yun. Tapos hindi naman din talaga lahat, yung parang kumakain ka ng masarap tapos alam mong wala makain yung nanay mo, di ba parang hindi mo kaya din, di ba kasi mahal mo naman yung nanay mo tapos alam mong pinaghirapan yung ganun ba? Kaya hindi ko marin mawari kung paano kita masasabihan, James pero lalo na kung kinakausap mo naman yung asawa mo, di ba? Pero tama din naman talaga na yun talaga priority mo na rin naman talaga yung binuo mong pamilya and dapat para dun sa mga magulang ngayon i-mindset na natin. Yung baka yung lumang generation ganun. Parang ang anak ko sa kanya, kaya ako siya pinaaral kasi para lahat ng mga ibinigay ko, maibalik niya rin in the future. Feeling ko medyo lumang henerasyon na thinking. Old mindset. So dapat ngayon, tayo mga magulang partner, ang mindset na natin. Hindi, sayang, hindi ba? Para maging komportable ako pagdating ng panahon. Ay, ganun talaga, old ka Kaya mindset mo old. Hindi, pero agree ako doon. Dapat i-break na natin. Yung tradition na minsan kasi nagkakaroon tayo ng pagtanaw ng utang na law, which is again okay yun kasi mahal natin, walang problema doon, kaya lang hindi dapat sa kanila, may sarili na silang pamilya, so dapat hindi lang fully sa kanilang asa. Ang problema kasi dito talaga, partner, paano kung wala din talagang trabaho, nag-retire na, wala, yun yung mga ganun, kaya nga hindi na natin isipin yon kasi ang dami na nating iniisip, di ba? Hindi natin isipin yun. Kaya ang feeling ko yung mas lesson is mag-focus dun sa mga parents of now. Na huwag nating hayaang laging ganon. Laging ganon. Parang paulit-ulit lamang na cycle. Pattern, correct. So, i-break na natin. Oo, break the cycle. Kung kaya, ha? Kung kaya. At kaya, di ba, hindi, parang ang kaya is yung i-mindset mo na mag-iipon ka para sa future mo din. Para pagdating ng araw. Di ba? Hindi ka problemahin ng anak mo. Kasi, syempre lahat tayo, ako pangarap ko para sa anak ko makapag-asawa ng mayaman. Di ba? Yung wala na siyang problemahin. Yung gano'n yung, paano kung parang kung tulad ko rin siya, partner, na mahilig lang sa gwapo pero walang pera. Di ba? Or, nabubusog sa kagwapuhan. Yung busog na sa kagwapuhan, okay lang. Kahit wag tayo makain, basta importante ang gwapo mo. Correct. Di ba importante ma-chef ka, kuya? Di ba? Paano kung ganon? Busog na busog ka naman, di ba? Sa Arriba. Uma-Arriba, araw-araw. Nakakabusog yan. Hindi, pero yung ganon, paano kung? Di ba, syempre pangarap natin maging maayos talaga yung future, pero wala nakakapagsabi ng future paano kapag yun nga, di ba, nakapangasawa na mas mahirap pa sa daga, di ba? Yung sinasabi nila mas mahirap pa sa daga. Sabi natin napaka-judgmental yung sa mga daga. Ano palagi yung sa mga daga, mahihirap talaga sila. May nakita ka namang dagang mayaman. Sige, pakilala mo sa akin, partner, para matapos na to. Para matapos na
Sabi sige niyo, na. huwag yung generalize. Merong mayayamang daga. meron nakatira ba? sa Ayala, Alabang. Ay, sa bagay. Nasa West Grove, ganyan. Nakatira sa Makati, Bel Air. Yan, ganon. No? Tinan mo, Sige. may bahay doon na may daga. Sa Mayaman bagay, yun. Sa bagay, yung Oo. kinakain nila, yung tira-tirang kinakain nila, steak. Oo. Diba? Okay, sige. I rest my case. Di ba? Di ba? Pero kung paano nga, kung makahanap ka ng mahirap pa sa daga, di ba yun yung mapangasawa niya, papaano, aasa ka pa ba sa kanya? Totoo Parang yan. ganun. Kaya yung sinasabi natin, ang lesson dito, tayo as parents, yung the new generation parents, tayo, i-mindset na natin na magsusubi tayo for our future. Correct. Habang pinapaaral din yung mga anak natin kung paano gagawin yung bahala na, kaya nga doble at triple ang kayo, di ba? Walang magpapahinga sa pamilyang ito. Kayod lang ng kayod, araw-araw. Oo, walang magpapahinga sa pamilyang ito. Ganun. Tapos, para hindi na lagi may ganitong problema kasi lagi may ganitong problema. Let's break the cycle. Oo, Sabi nga nila. Yun yung sabi. Basta sana kayanin kasi nga, paano nga naman kung, babalik ako dun sa, gustuhin ko man pero walang extra. Diba? Yun eh. Ako nung napakinggan ko yung sulat, yun din agad yung naging impression ko. The issue here is money. Diba? Yung mga ginawa naman ng mister mo, it's out of love eh. Kung titingnan mo ha. Ni Mrs. Ni Mrs. pala. Si James yung nagsulat eh. Oo, yung ginawa ng Mrs. mo is a gesture out of love. Hindi yung pagtulong, syempre, dahil mahal mo yung nanay mo, nandun na tayo. Pag titingnan mo rin sa kabilang anggulo, wala naman siyang ginawang masama. Nagkataon lang na nakakapos na kayo pare-pareho. Yun. Di ba yung sinabi sa simbahan, yung seminar, yung pre-wedding, pre-Cana seminar. Totoo, hindi naman lahat yun nasusunod eh. Di ba yung sinasabi na live and cleave? Kasi nga, depende yun sa sitwasyon. Ang daming nakatirang ikinasal na nasa nanay at tatay pa rin nila. Sinunod ba nila yung live and cleave? Hindi naman. Kasi hindi nila kaya. Yes. Diba? Alam mo, binabaran mo yung seminar na yan pero hindi mo sinunod. Kasi nga depende sa sitwasyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya. Applicable. Yes. Lalo sa Pilipinas. Totoo. Yung masaklap lalo sa Pilipinas. Correct. So this is highly debatable. Lalong-lalo na again, nasa Pilipinas po tayo. Ang main issue dito is yung supply. Supply ng pera, supply ng resources. Yan. So kung doon kulang, kasi doon kayo nag-aaway eh. Correct. Doon kayo hindi nagkakasundo kasi feeling nyo wala na kayo. Doon nyo tuunan ng solusyon. Hindi yung gesture. Maaaring yan, makakatulong, pero kung ganyan kinausap mo na, diba, medyo mahirap na baka mag-cause lang ito ng matinding away yung dalawa, dagdagan nyo na lang yung supply. Source of income. Pwedeng mag-suggest ka na lang, total, di ba, para mabigyan pa natin ng pangangailangan yung nanay mo, di magdagdag pa tayo ng extra income. Pwede ba tayo magtinda ng ice candy ngayong summer? Maghalo-halo tayo. Ibang magbenta tayo online, karirin natin ng online selling. Mag-overtime ka pa, ganon. Mag-vlog, maging vlogger ka, tapos pumira ka kay Diwata Pares, overload, di ba? Ganon. Para magkaroon ka ng maraming subscribers. Tapos ang solusyon, pera ang problema eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, di ba? Dagdagan natin yung ating sources of income. Yes. Yun yung kailangan natin gawin. Kung paano gagawin, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang bottom line dito, o yung umpisa talaga sa lahat, is yung sweldo, yung sweldo. Papaano? Kasi, kunyari tayo partner, ako, ganyan na talaga din yung mindset ko na parang, hindi ako aasa, sa pagka-arte-arte ko partner na tao na hindi pwedeng hindi maayos yung makukuko o yung mga basta at saka sa takaw kong to yun na lang. Anong ginawa mo? Para hindi ito maging issue sa asawa mo or maging issue yung mag-asawa. Siyempre kayod ang kayod, bawal ang napapagod sa pamilya ito. Bawal ang napapagod, diba? Host ng host. Correct, totoo. Ganon. Ako partner, sabak ako ng sabak sa kung ano-ano to the point na minsan nasa scam ako. Totoo kasi nga ang supply ay kulang. Correct Kaya lang kailangan yun nga nagma-mindset ako na kahit ano mangyari, hindi ako manghihingi ng pang-manicure at pedicure ko sa anak ko in the future. Lalo na pag nag-asawa na siya. Pag single yan, baka pwede ko pang lambing-lambingin. Baka naman, pa-foots pa ka naman dyan, diba?
O kaya, Pero hindi lagi, di Oo, ba? hindi din naman Mahirap lagi. lambingin Diba? ng lagi Oo, o correct. madalas. Kasi kahit, pero kung medyo single, hindi pwede. Pero lalo na pag nagkaasawa, hindi na, kumbaga, kung aabutan ako, edi thank you very much. Pero kapag hindi niya ako aabutan, dapat parang kaya ko yung sarili ko. So, yun na yung mina-mindset ko. Kaya todo din talaga ako mag-work. Kasi hindi, kung ito lang talaga, yung pagkukunan, kulang talaga. Totoo yun. Yun talaga yung unfortunate. Yun yung solution. Oo. Alam niyo, maraming mag-asawa na ganito ang issue na nagkasundo sa napakaraming aspeto ng buhay, pero nung nawalan ng pera, nagkaubusan ng pera, nagkakulangan ng resources nila, hindi ba't nagsimula ng magkwentahan? Yan na. Nagsimula ng mag-away. Yun nga collection natin nung kinasal tayo, pinagastos ko na sa'yo eh. Diba? Yung mga utang mo nga noon, hindi ko na pinabayad. Oo, pero kinuwenta mo. Di ba? Hindi mo pinabayad, pero kwentado sa isip mo. Pero nasa utak mo, alam mo kung magkano. Diba? Nakalista, naka-cellphone, nasa hidden nasa hidden folder. Oo, ganun. Diba? Sa madaling salita, totoo yun, no? Maraming mag-asawa ang naging cause ng kanilang argument ay ang pera. Ngayon, if it's hard for you to break the cycle, yung sinasabi natin, itigil ko na lang yung pagsusupply sa nanay ko. Kailangan simulan ko mismo na ngayon mag-ipon ako na mag-ipon para pag dumating din naman yung time na magkaroon na kumbaga bumukod, magkaroon ako ng kaya mo yan, partner. Magkaroon ako ng anak at magkaroon sila ng sariling buhay. And I have to stand on my own feet. Yes. Hindi ako kawawa. Ngayon, if you cannot break that cycle, hindi mo magawa. Oo. And then make additional resources. Oo, yun add talaga. more income. Correct. Papaano? Investment, business, online selling, maraming opportunities na pwede mong pagkakitaan ng pera para hindi na kayo mag-away ulit. Ang kagandahan po sa world ngayon, meron pong online platform. Yun yung kagandahan sa world ngayon eh. Dati kailangan meron kang physical store. Yun lang, kailangan meron kang physical store para makapagnegosyo ka. Ngayon hindi, 'di ba? Ang galing-galing magsalita ng ng tambalan. Wala namang sariling negosyo. Issue din namin 'yan, issue din namin yung pera, pero hindi natin i-allow na ma-sacrifice, for example, yung relationship kung kanino man, with your parents or with your spouse, 'di ba, dahil lamang sa pera. That's it's a sad reality na yun talaga ang kadalasang away ng mga mag-asawa. Nangyayari talaga. Ay pera. Correct. So kung ang issue ay pera, kakulangan sa pera, uulitin natin ang solusyon, hahanap ka ng pandagdag sa pera. 'Di ba? Kung ang strength mo ay mag-host, for in the case of Nicole or in our case, 'di ba, every time na may racket, tanggap ng tanggap, host ng host. Kasi kailangan ko dagdagan yung income para hindi kami mag-away ng asawa ko eh. 'Di ba? Para maibigay ko rin kung maglambing man sa akin ng parents ko at hindi ito maging issue sa asawa ko. Yes. Hindi ito masilip ng asawa ko. Kasi may may enough supply ako ng pera. Pag kulang hahanapan ka talaga ng partner mo, mas pinapaboran mo pa yung nanay mo eh. Ikaw naman, sa perspective mo, wala naman akong ginawang masama. Diba, lumambing lang sa akin yung nanay ko. Kahit naman ikaw, ibabalik mo sa kanya yun eh. Kahit naman ikaw, pag lumambing sa yung nanay mo, bibigyan mo rin kasi nanay mo yun. Correct. Mahal mo yun eh. At ayaw natin maging issue yun kasi nga, ginagawa lang natin yun out of love. Diba? So, again, ang bottom line dito, kakulangan ng pera. So kung kulang ka sa aspetong yun yung dadagdagan mo para walang issue. Racket racket talaga. Kayong dalawa dapat kayong dalawa. Hanap kayo ng ways and means, 'di ba? Yung mga ganun para kumita. Correct. Ganun talaga. Although ang daling sabihin ang hirap gawin kasi kung madali lang talaga siya, ang dami hindi na natin to issue lahat eh. 'Di ba? Madami, ikaw ba partner, ilan ang sources of income mo, 'di ba? Isa. Oh. Ang daming sinabi. Tapos, isa lang. Oh. Bakit? Diba? Kasi hindi siya madali. Totoo naman, partner eh. Parang, halimbawa tayo, fully employed tayo. Fully employed tayo. So, hindi ito madali na meron kang madami kang extra eh. Pero pwede kung talagang sisipagan mo din. Mag-focus ka doon. Oo, kung mag-focus ka yung araw gagawin mong gabi, yung gabi gagawin mong araw. Yung parang ganun. Ito yung sinasabi ko, nung pandemic, nagbenta-benta kami ng mga bigas-bigas, suka-suka, damit-damit, ganyan. Na-realize, ang realization ko doon is,
kasi nung time na yun, ang source of income lang talaga, sweldo lang, tapos kinalahati pa, 'di ba? Kinalahati, may ganung point na kinalahati lang po yung sweldo namin eh. No, kapag hindi ka kumilos, wala ding mangyayari. Correct. 'Di ba? So kaya nagbenta-benta kahit medyo mahirap. Tapos sabi ko minsan introvert ako eh kasi hindi nahihiya ako magbenta-benta dati. Ngayon hindi na eh. Kasi kung hindi ka nga gagawa ng paraan, hindi mo makukuha yung extra hundreds eh. Hindi man siya kasing lalaki dati, partner, ng hosting stint na ilang oras lang tapos ganitong halagay na kukuha. Pero mas mahirap lang siya pero hindi ko rin siya makukuha yung extra hundreds o libo na yun kung tutunga nga lang din ako or magsi-cellphone lang. Ganon, parang ganon. So, yun. Kung alam yung kulang, extra talaga. May effort po talagang gagawin. Yes. Kasi nag-gets talaga namin, kulang talaga ang sweldo eh. Totoo yun. Oo. So, yun yung solusyon na gagawin yung mag-asawa. Kaya ito magandang lesson itong iiwan, itong kwento ni James sa atin, na kapag mag-aasawa ka, ang hahanapin mong asawa, yung masipag. Correct. Hindi not necessarily mayaman agad. Hindi man mayaman, at least may pangarap sa buhay. Correct. At alam mong masipag. May history ng kasipagan. Kasi pag masipag yan, hindi niya iaalaw na isa lang yung income niya eh. Tama. Gagawa yan ng paraan para kumita ng kumita. Pag kumita yan, damay ka. Lalong-lalo na kung magastos ka. Yes. Yan, diba? At di ang sarap ng buhay mo. Hihilata ka na lang. Kaya minsan ang tamang dasal Lord, sana po matupad ng asawa ko ang lahat ng mga pangarap niya para maambunan po ako. Amen. Totoo diba? yun. Damay ka dun eh. Oo. Ang kasipagan ng asawa mo, magbibigay din sa'yo ng ng wealth yun. Magbibigay din siya ng comfort if not wealth. Yes. Diba? Magbibigay sa'yo ng komportableng buhay. So, i-target niyo po yun. Magandang lesson yun. Pag mag-aasawa ako, dapat masipag at hindi yung patambay-tambay lang. Yan. Totoo. Maganda yun. Ang swerte mo kung dati ng mayaman, diba? Kaya lang may mga tinatawag na prenup agreement eh. May mga gano'n na hindi ka kasali. So, tama yung kasipagan. Yung may pangarap. Yung alam mong may direksyon. Kasi pag walang direksyon, sama-sama talaga sa kangkungan. Gugutumin ka ng pagmamahal na yan. Correct. At pag nagutom ka, mawawala na yung love na yung lagi sinasabi ng nanay ko? Love flies out of the window when poverty sets in. Yes. Oo, agree ako doon. At agree talaga. Yung ari-ariba na yan, yung mga nakakabusog ang kagwapuhan, nawawala yung pumapangit din po sa mata mo kapag gutom ka na, hindi na makaaral yung mga anak mo, napuputulan na kayo ng kuryente, 'di ba? Yung ganun. Hay, sana yun na lang para may magkaroon ka ng extra fund for ipon, yung mga ganyan. Kasi madaming pwedeng gawin eh. Like kunyari, yung mga gastos na hindi necessary, wag mo nang gawin. 'Di ba? Totoo yun. Pero ang dami din nun pag sinulat mo yun, ang dami niyo palang expenses na hindi nyo kailangan gawin. Na parang, hindi nyo kailangan gastusan talaga. Halimbawa, everyday pala kaming nagpapa-deliver ng food. Ang hindi mo alam, masaya naman yun. Okay. Kasi ang sarap sa pakiramdam. Ang hindi mo alam, ang pag nagpa-deliver ka din ng food, mas mataas ang presyo niya kaysa dun sa nandoon ka sa nagluto ka. Or as actual na pumunta ka sa store, partner. May yan kasi may dagdag na may dagdag na percentage pati kapag ka nasa online platform, parang ganun. So, hindi mo na mamalayan, 3 beses pala kayo sa isang linggo nagpapa-deliver. Kumakain sa labas. Or kumakain sa labas, yung ganun. Kasi syempre kailangan naman talaga natin yan, yung leisure na tinatawag. Pero, wag naman na lagi-lagi, kulang na nga eh. Tapos ayan, sisisihin yung nanay na humingi, 'di ba? Humingi lang naman ng pang-ulam, naglambing lang naman ng pang-cake, 'di ba? Naging masama patuloy yung biyanan mo. O yung nanay mo sa mata ng asawa mo. Kasi 'di ba? Salimuot, minasama. Yun nga tingnan mo, dahil sa sobrang hirap nagkakaroon ng kwentahan na parang dapat tapos na yung issue kung ilang taon na kayong kasal pero naungkat pa yung issue na yung nakuha nyo sa kasal, yung pera sa kasal napunta sa sa pagbabayad ng utang. Alam mo, yung nagastos sa kasal,
Nagkwentahan din. Sa akin, 95% kayo nagastos. Oo, 5%. Hirap na hirap ka pa sa 5% mo. Di ba may ganun pa? Nagkakasumbatan. Kung tutuusin, di ba nag-decide kayo, nag-agree kayo na ganyan Kung in the first place, kung hindi ka payag na 95% yung nagastos mo sa kasal. Di sana hindi natuloy yung kasal. Yes. Di ba? Pumayag ka. Ngayon nag-aaway kayo. Ngayon, sinusumbat mo na sa kanya. Alam mo, ang maganda naman dito, James, may solusyon. Yun naman na maganda din. Ang maganda dito, James, ako nga, sabi ko nga dun sa isa kong kaibigan na parang early on sa marriage nila, nag-give up na sila. Parang first 2 years, nag-give up na sila. So sabi ko sa kanya, huwag ka mag-give up. Sabi ko, kasi it's a lifetime together na pwede ninyong makuha yung swak or yung parang makukuha nyo yung tamang timpla ninyong dalawa and it takes time. Sabi ko nga dito sa friend kong to, alam mo ba, bago namin na-establish yung talagang openly nagko-communicate kami sa isa't isa. Sabi ko kaming dalawa ng asawa ko na openly, parang you would think na 14 years na kasi kami partner, you would think siguro parang na-establish na nila agad, lalo pa si Nicole madaldal, parang mga ganun, parang nakapag-set na yan ng mga rules, ganyan. Hindi, partner. I think I would say, partner, siguro more than 10 years. Ako nga masasabi ko, partner, na neto lang talaga kami yung nasasabi namin na mas tumibay. Hindi lang tibay, partner. Nakuha yung mas timpla. yung nakuha yung timpla. Isipin mo, isang dekada. Isang dekada bago nakuha yung timpla tungkol sa paano nga ba gagastusin ng mga bagay-bagay. Ano nga ba ang rules pagdating sa finances? Kasi prior to that, hindi kanya-kanya. Tapos and it took a major problem sa aming dalawa para magkaroon kami ng pag-uusap na, hindi pala natin na pag-usapan ng maigi. Kung papaano pala talaga. Yun yung maganda doon, James. Parang you have a lifetime together to discuss kung papaano. So wag ka din mag-give up agad. Alam ko napapagod ka kasi nakakapagod talaga. Ganyan talaga. At ganun talaga. Pinasok mo yan Dapat hindi mo pinasok. Kasi totoo yun. Ito din yung warning. May mga ganito pong problema doon sa mga pa-tweetams dyan na gusto lang yung may ma-post na kinasal, ang ganda ng prenup, correct. Correct. Ganda ng prenup video. Tama, attend ng bridal fair channel. Yan. May mga ganito pong issue Gusto ko lang pong iklaro sa inyo. O kaya na-pressure lang mag-asawa, hindi, wag ganun. Wag mo pa-pressure kasi it's a major responsibility na may ganitong mga problema. Correct. Oo. Kaya ang ganda nga ng lesson na tinuturo, It's a lesson for couples and it's a lesson for those who want to get married. Oo. Na totoo yun kapag nasa loob ka na, it's a never-ending process. Oo, It's a correct. never-ending adjustment. So tingnan mo, in the case of Nicole, 10 years later, nila nakuha yung tamang timpla. Isang dekada yun Correct. Ang importante doon na nag-decide kayo to hold on together. Oo, hold on lang. Alam mo yun, basta hold on lang kasi walang nag-decide na ayoko na, pagod na ako sa relasyong ito, uuwi na ako sa parents ko. Walang ganon. Walang ganon. Kasi hindi pwedeng ganon. Kasi nag-decide ka kung alam mo yung yung idea ng pagpapakasal. Again, it's a lifetime commitment. Yes. Diba? So kung ano man yung napapaloob dyan, problema, sarapa, fun, excitement, sadness or sorrow, 'di ba? Tatanggapin mo 'yan. Hindi mo sasabihin na pagod na ako, napapagod na ako. Diba? Pwede mong sabihin pero hindi ka magi-give up. Parang pagod susuka pero hindi susuko. Parang gano'n. Parang correct. Nakakasuka na to. Kasi totoo nakakasuka minsan. Parang nakakasuka. Totoo. Pero hindi ako susuko. Pagod na ako sa'yo. Di totoo. Umay na ako sa pagmumukha mo. Pero wala kang choice. Dadating talaga yan. Ako para sa akin, hanggat hindi naman ng bubugbog or hindi gano'n. I-hold on nyo lang kasi kailangan, makukuha nyo rin yung tamang timpla. Magbabago din pati yung life. Kasi 'di ba, katulad nito, hindi forever, correct. It's not like that forever. Yeah, so for example, kasi inyo ni James, 'di ba, kay ikaw James, hindi naman forever ganyan Dadating ng panahon, mali mo, yung misis mo magkaroon ng big break.
'Diba? At yung big break na yun, magiging dahilan kung bakit magiging nakaluluwag-luwag. Ang importante, kapit mo lahat lang. ng sinabi mo pagka ganun. Correct. Kaya minsan, Tataba ka sa lahat na kinain mo. kaya ka Kainin mo. magdi-decide talaga, urada no? Totoo yan Nababago lahat ang sitwasyon, nababago ang ugali, nababago ang perspective, nababago ang lahat. Diba? So in this case, ito yung problema nyo. Hindi naman lifetime ganito yung sitwasyon nyo. Yes. Darating yung time na maaaring ikaw yung sobra-sobra yung maging resources or siya. Or baka nga yung family niya, madamay ka rin. Hindi mo masasabi Correct. Ganun yung mga potential na pwedeng Tama. magkaroon sa isang relationship. Ang mahalaga, wag mag-hold on kayo. Ang dami ko na nakausap ng mga couples na ang tagal na nila together, 20, 25 years, 30 years together. Tapos tatanungin mo, tapos ano na sila, kumbaga, established na sila, maganda na yung buhay nila, ganyan. Pero pag pinagkwento mo sila, ikakwento din nila yung kung paano yung paghihirap na dinaanan nila, financially, lahat. Correct. Ganon. Pero, sige lang, let's go with the tide, 'di ba? Let's face the waves together, parang ganon. Yun ang importante. Ako naniniwala ko, nagbabago talaga lahat So, ang mahalaga, adjust kayo. Ano yung sitwasyon ngayon? Adjust muna kayo. 'Di ba? Kasi pasasaan pat hindi naman forever yung sitwasyon na 'yan. Yes. Ganun. So another situation or another season, pwede kayong sumuka pero huwag kayong susuko. Kasi nga, again, you have to do. Never ending siya. Hindi porke ito na yun, parang ako parte, sasabihin ko sa inyo, akala ko yung pagkakaroon ng sakit ni Princess na akala namin ikamamatay niya. Akala ko parang siguro ito na yung pinaka-major. I think it is still the most major problem na encounter namin mag-asawa. The major. The major among all the majors. Sa tingin ko. Tapos parang may feeling ako no na siguro wala na ako masyadong pagdadaanan na parang matinding ikaiiyak ko na sobra. No. Not true. 'Di ba? Hindi totoo. Hindi never-ending problems, never-ending process of learning. So, ang mahalaga lang dito, kapit lang. Paano ba tayo kakapit together? Kung paano ba natin to isosolve to together? Totoo yun. And iwasan yung magkaroon sumbatan. ng blaming behavior. Oo, yes, yan. sumbatan. Katulad nito. Ito si James, may sumbatang behavior ka. Totoo. Binalikan mo pa yung gastusan ng kasal. Dapat hindi na ganun. Hindi mo na siya babalikan. Tapos na yun Tapos na yun. Nagkasundo kayo 'Di ba? Yung planning ng kasal, alam nyo yun Na ang gastos talaga 95% sa'yo, 5% sa kanya. Oo. So dapat kung alam mong ganun at hindi labag yun sa loob mo, huwag kang papayag na magpakasal. Kasi pag pumayag ka at dumating na magka-problema kayo, susumbatan mo siya. At ito na nga yung nangyari. So, iwasan nyo pareho na magkaroon ng ganong klase ng behavior, the blaming behavior. Correct. Kasalanan mo kasi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi naman tayo magkakaganito Diba? It's all your fault. Dapat walang ganon. Kapag nakagawa ng problema yung isa, diba, hanapan nyo ng solusyon pareho. Wag mo nang kasi namumroblema na nga, nagkamali na nga siya sa kanyang pagdedesisyon Ididiin mo pa, di ba? Isasampal mo pa sa mukha niya na nagkamali siya. Hindi nakakatulong. Totoo yun. Alam mo, partner, pagka halimbawa may nagkamali ako, tapos sinasabihan ako na ganyan, tapos sasabihin ko, oo, nagets ko naman Wag nang ipagduldulan. Kumbaga parang tao ka lang, nagkamali ka lang. Nagkamali na nga ako, kailangan ulit-ulit. Di ba? Hindi makakatulong. Isusumbong pa sa podcast. Isusumbong pa. Hindi nakakatulong. Doon tayo sa solution. Doon na tayo sa solusyon. Paano ba? Paano bang gagawin? Totoo. Anong pwede kong gawin para matulungan kita na mas mapabilis ang paghanap ng solusyon? True. Bilang asawa mo, bilang boyfriend or bilang girlfriend, ano yung pwede kong maitulong para masolusyon natin ito ng sabay, ng pareho? Tama. Diba? Hindi, kasalanan mo kasi, it's all your fault. Tingnan mo. Pati ako naman problema mo, ikaw talaga. Ganyan, mali-mali ka mag-isip Puro ka na lang kamalasan ang binibigay sa buhay ko. Huwag ganon. Pwede namang masabi pero tapos na. Hindi ulit-ulit. Alam mo, kasi minsan partner, aminin na natin, sa bugso ng damdamin, may mga masasabi kang masasakit. Talaga. Kaya nga, di ba sabi natin, wag magsasalita kapag galit na galit. Ibulong mo sa paper bag.
Ibulong mo sa eco bag. Bulong mo sa Tansan. Ikaw bahala ka. Ano yung sabi ko Sa dati? Kabibe. Ibulong mo sa bote ng mayonnaise, diba yung sabi ko dati? Kung man nakapagsalita na, wag nang iduldol. Tsaka wag ulit-ulit. Oo, wag nang iduldol, wag iulit-ulit. Tapos apologize kasi siguro bugsulan talaga ng damdamin, 'di ba? Tao lang nagkakamali din pag nagagalit, nakakapagsabi ng hindi maganda. Totoo. Ganun. Kaya nyo yan, James. Wag, napapagod ka lang sa ngayon. But your emotions are Valid. Valid yun. Oo. Kaya lang dapat ang maging goal mo lang dito is solution. Solution to your problem. Your problem is lack of resources. So ano bang gagawin para dumagdag ng resources? Yes. Ganun tayo 'di ba? Gagawa tayo ng solusyon. 'Di ba? Para mga magulang, bakit kailangan mo kumayod? Kasi yung anak mo mahilig sa aircon, 'di ba? Hindi ako pwede magtatamad-tamad. Kailangan may pang-aircon kami, ganun. Oo. So, solusyon. Hindi mo pwedeng sabihin na pagod na ako. Oo. Pagod Hindi. na ako, anak. Ayoko na. Pagpapalaki Oo. sa'yo, bahala ka na. Hindi ako na maging nanay mo. Oo. Hindi eh. Nag-decide kang manganak Nag-decide kang magkaroon ng anak. So, hindi mo pwedeng atrasan yan. Tapos mag-a-adjust ka talaga sa sitwasyon. Parang yung kakilala ko, dati yung lahat ng mga anak niya nag-aaral talaga sa exclusive schools, private schools. Tapos nung dumating yung point ng buhay nila na talagang kulang na kulang talaga yung pera, adjust. Nag-aral sa public. Ganun. Correct. So, ayos lang naman sila. Nalungkot sila kasi syempre, sayang naman. Okay na sana, diba? Kaya lang, adjust. Ganun talaga kasi nga. Adjust lang tayo ng adjust. Ang maganda naman dito, 'di ba? God is with us in every season of our life. So kung ano man yung season na 'yan, kasama natin si God. Yes. Yan. So ayun, James, huwag ka mag-give up ha. Napapagod ka lang. Susuka pero hindi susuko. Maraming salamat sa iyo, James, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.